ng Yes set-top or no box. lang So, po yun pwede eh. po, Nakalagay Your po ba rito sa inyong provisional authority? Honor. Ano po yan? Bakit hindi Para po po- ninyo masagot kung nakalagay po o hindi? Mamaya na po yung ibang sagot natin. Sa ABS-CBN hearing June 29, 2020, nagtanong si Congressman Marcoleta tungkol sa ABS-CBN multiple channel. Panoorin po natin ang buong pangyayari kay Congressman Marcoleta. Ito pong provisional authority na ginrant nyo sa ABS-CBN nung mag-migrate sila from analog to digital. Ito po yung napapaloob sa NTC case number 87-006. Tama po. Tama po, Your Honor. At dito po, nung approvein ninyo ito, kagaya ng binabasa ninyo, dalawang ulit nyo nang binasa, Opo. approves the conversion from analog television service to digital terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila, predicated upon its congressional franchise under RA 7966, valid until the effectivity of said franchise. Malinaw po yun, Commissioner. Tama po, Your Honor. Meron po kayong consent ang NTC nung ipagamit ang Channel 43 para sa kapakanan ng ABS-CBN sa pag-transfer niya from analog to digital. Is that correct? Opo, dahil po kulang po ang... Dahil UHF limited sa po Metro ang frequency sa Metro Manila, Kulang kaya po. pinagamit ninyo ang Channel 43 sa ABS-CBN. Tama po? Opo, with ano po yan, pumayag naman po ang Channel 43. Tama po. Pumayag nga. Ngunit, ang Channel 43 ay isang free-to-air frequency. Tama po? Tama po, free-to-air po yan. Free-to-air frequency. Opo. Ngayon, pagka po ba free-to-air frequency, ito po bang ang provisional approval na ito ay po pwede niyong ipagamit yung TV Plus? Kasi po free-to-air frequency ito eh. Nakalagay po Your ba Honor, dito sa provisional authority na binigay ninyo, specifically, pwedeng gamitin ang TV Plus? Nakalagay po ba rito? Your Honor, yun po kasing TV Plus. Hindi, tinatanong ko po, nandito po ba sa binigay ninyong provisional authority, magagamit po nila yung free-to-air frequency para i-launch nila yung TV Plus? Pwede ko po bang ipaliwanag, Your Honor? Para Hindi po nga, tinatanong ko lang sa iyo kung nandito sa inyong ano eh. Nakalagay po ba dito sa... Specific po itong pinag-uusapan Your Honor, natin eh. pwede NTC po yun, case number pero hindi- 87006. Pwede po yun, Nakalagay pero wala po pong ba rito? pay-per-view. Mr. Chair, pwede po bang tapusin niya ako bago siya sumagot? Sorry. Dito po ba specific na nilagay ninyo na ang Channel 43 being a free-to-air frequency, pwedeng gamitin niya yung TV Plus? Nakalagay po rito? Opo. Ang TV Plus po kasi sa generic name po ng Yes set-top or no box. lang So, po pwede yun eh. Nakalagay Your po ba rito sa inyong provisional authority? Ano po yan? Bakit hindi Para po po- ninyo masagot kung nakalagay po o hindi? Mamaya na po yung ibang sagot natin. Dyan po ay hindi po nakalagay. Ayun. Kung po pwede po sana, kung ano yung tanong lang, yun lang sasagutin natin para madali po tayo. Ito sige pong po. TV Plus, Commissioner, exclusive po yung mga channels na nakalagay dito. Kung sabihin nila program, content, channels, exclusive po ito sapagkat naka-encrypt. Tama? Encrypted po ito. Yun pong ibang channels ay ini-encrypt po nila. Hindi po iba. Karamihan po nito, naka-encrypt. Tama po? Ang hindi lang encrypted dito, yung channel 2 at saka yung channel 23. But the rest, initially, meron silang 4 na channels, pero encrypted yun. Tama po? Maaari po yun. Alam po ninyo yun, hindi po maaari. Tama po, hindi. Tama po, tama po. Kapag ka po, hindi bumili ng set-top box, ang isang may-ari ng analog TV, ito po yung digital receiver, ito po yung black box. Kahit na free-to-air po ito, hindi niya ma-access yun, hindi niya makikita, hindi po ba? Hindi po mapapanood sa analog Ayun, TV. ganun po yung nangyari.
Kasi sinasabi nyo kanina, yung pong digital receiver, pwede namang bilhin sa Raon yun eh. Yun ang generic, Mr. Meron po. Commissioner. Pero ito pong digital, special po ito eh. Meron siyang encrypted na mga programs and channels dito na kapag hindi mo binili, hindi mo makikita lahat yung mga programs na nandun. Bumili ka ng digital receiver sa Raon, ang makikita mo, yung Channel 2 at saka yung free-to-air. Tama po, hindi? Tama. Oh. Tama. Ito po ang problema. Ito ang problema. Wala po dito sa provisional authority na makapagbenta sila ng TV Plus, encrypted, exclusive, sapagkat madidisenfranchise po ang viewing public. Kasi free-to-air po ang pinagamit ninyo, which is Channel 43. Ito po ang mali rito, Mr. Commissioner. Kaya nga po pinagpipilitan namin, bakit po ninyo sila pinayagan na mag-launch ng TV Plus na multiple channel? Kanina po na kayo po'y tinatanong ni Congressman Garbin yata, kayo po ang sumasagot para sa channel sa ABS-CBN. Ang sabi po ninyo, hindi channels yung mga yon, mga programs. Hindi po ba sinabi nyo? Di-justify po ninyo na hindi multiple channel. Sapagkat ang sinasabi nyo, these are multiple programs, not channel. Sinabi po nyo, hindi? Tama po, multiple programs. Sinabi po nyo kanina, channel. hindi po? Okay. Naniniwala po ba kayo na yon ay mga programs at hindi channels? Tama po. Meron po kasing... Hindi, saan po ninyo engineering or kinuha technical- yung paniwala na yung mga programs na yon ay hindi channels? Tama po. Hindi, kanino po nyo nalaman na yung mga multiple programs na yon ay hindi channels? Nasa KBP standards po yan, Your Honor. Ano po? KBP standards. O sige po. Para po sa inyong kaalaman, babasahin ko po yung isang pahina sa 200 page na ABS-CBN Corporation 2018 Annual Report submitted to the Philippine Stock Exchange. Page 69, ito po yung sinasabi. ABS-CBN channels. Ito po ang sinasabi niya. ABS-CBN channels. Open parenthesis, Channel 2, Sports and Action, Cinemo, Yay, Knowledge Channel, Teleradyo, Mix, Jeepney TV, O Shopping Channel, Asia Novela Channel, and Movie Central. Sila po ang nagsabi at umamin na itong mga programs na ito ay channels. Maliwanag po itong, bibigyan ko po kayo ng copy nito, Mr. Commissioner, kung gusto po ninyo. At ito po ihawak ko. Page 69, ABS-CBN Corporation 2018 Annual Report submitted to Philippine Stock Exchange. These programs are channels based on the admission of ABS-CBN. Ang tanong po ngayon, wala po sa inyong provisional authority. Bakit po ninyo pinayagan to the disenfranchisement of our viewing public sapagkat encrypted and exclusive ang kanilang mga programs? Bakit po? Actually, Your Honor, based on their provisional authority, dapat po ay hindi nila ginawa yun. Kaya nga po eh. Dapat nga po talaga. Pero ngayon lang po ninyo nalalaman na dapat pala hindi nila ginawa. Ang totoo po nito, Mr. Chair, today as we speak, the following programs or channels in TV Plus are still being chaired on Channel 43. Channel 1, Jeepney TV. Channel 2, Asia Novela. Channel 3, Cinemo. Channel 4, Yay. Channel 5, Teleradyo. And Channel 6, KBO. Today, as we speak, Mr. Chair, the following programs and channels on Sky Cable, Sky Direct. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, Mr. Commissioner. Ito po yung direct broadcast satellite. Iba po ito yung sa wired. Kasi po, nung nakaraan, about 2.5 weeks ago, ang pagmamatwid ninyo, yung wired kasi hindi nyo sinidio sapagkat ang authority nila ay nanggagaling sa Executive Order 205. Pinagbigyan ko na kayo doon. Bagamat sa darating na panahon, sasabihin ko sa inyo na mali din kayo doon. Kaya lang, ito pong direct broadcast satellite
ito po ay alam ninyo na predicated dun sa kanilang prangkisa, Republic Act 7969 per NTC case number 2012-386. Tama po o hindi? Yung pong Central Cable TV po. Ito po, Sky Direct. Tama? Tama po. Okay. Sa mga katwid, dito po, kung ang prangkisa ng Sky Cable, Sky Direct, ito po yung DBS service, pasuna yung prangkisa, dapat po pinatigil nyo na sila rito. Kasama rin nung prangkisa ng ABS-CBN na pinahiram ninyo yung Channel 43. Napakasimple po nito. Tama po? Tama po, Your Ang Honor. pagmamatweet nyo kasi kanina, dahil nga po ang ABS-CBN naghain po ng petition sa Korte Suprema, karapatan po nila yon, wala tayong magagawa. Demokrasya po tayo eh. Nahingi po sila ng TRO, karapatan din nila yon. Kaya lang, hindi naman po nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Ang ibig sabihin nun, wala naman po kayong legal impediment. Dapat po yung trabaho nyo ginawa ninyo. Pinahinto nyo sila, i-implement nyo lang po yung i-expand niyo yung inyong CDO. Hindi naman kayo dapat mag-issue pa ng iba pang CDO eh. Kasi, ang basihan po, expired yung dalawang prangkisa. Napakalinaw po nito. Ito pong sinasabi ninyong pagmamatwid pa kanina na ang isa po kasing channel, karaniwan inaassign 6 MHz. Tama naman po yun eh. Yung 6 MHz is enough to deliver one channel para hindi po magkaroon ng mga yung disturbance sa frequency. Pero, ang problema, pinagagamit nyo na naman yung mga BAs, yung kanilang value-added service, katulad po ng Kapamilya Box Office. Tama po. Ang Kapamilya Box Office po ay isang katulad po ng encryption, pay TV, pay-per-view. Ito po ay conditional access system po ito eh. Samantalang dito po sa binigay ninyong authority, Mr. Commissioner, balikan ko po itong binigay niyong authority sa kanila. Mariin po ninyong sinabi doon sa inyong findings and recommendation sa page 11 o page 5, number 8, nakalagay po, no encryption nor conditional access of programming content shall be allowed. Kayo po naglagay nito eh. Tama po ba ito? Tama po. Tama rin, no? Ano po yung katwiran ninyo? Bakit pagkatapos, doon po sa inyong this provisional authority is subject to the following conditions, sabi po ninyo. Number 4, on page 7, nakalagay po, the use of conditional access system on DTTV service shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. Tama po, di ba? Tama po. Wala pa naman po kayong guideline eh. Wala pa po, Your Honor. Paano ngayon nakagamit po sila ng conditional access system, Mr. Commissioner? Kayo po ang regulator eh. Kayo po ang inatasan ng ating pamahalaan para i-regulate po ninyo ang frequency. Alam po ninyo, ang frequency finite po, hindi infinite ito eh. Kaya po ina-allocate po ito sa mga taong deserving para sa ganun, magkaroon din sila ng chance na makapaglingkod sa pamamagitan ng broadcasting. Tama po? Tama po. O kung hindi naman po ninyo nagaganap ang tungkulin ninyo, kaya kanina po, pagpasensyahin nyo na ako, nabanggit ko na dapat mag-resign na nga kayo eh. Sapagkat itong isa-isang, napakarami ko pa pong dapat natukuyin sa inyo eh. Ang totoo po nito, bago nakapagsimula na mag-migrate ang ABS-CBN from analog to digital, hindi po ba nag-issue kayo ng temporary permit sa kanila? Temporary demonstration permit. Para pong ganun, Your Honor. Naalala po ninyo? Hindi ko po naalala ang detalye, Your Honor. Hindi na. Ipaalala ko po sa inyo, Commissioner. Nag-issue po kayo sa kanila ng 2 demonstration permits.
Yung una po ay dated February 10, 2015. Sinundan po naman ng March 30, 2015. Merong mga kondisyones po yun. Bago sila makapagpatuloy sa... Ito po ay demonstration lang from analog to digital. Naalala nyo na po? Parang naalala ko na po yun. Anong masasabi niyo sa video? Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos ko. See you in the next video. Have a great day.